Pilipinas ang oras, 14 na minuto makalipas ang alas 4. Narito na ang programang Boses ng Mamamayang Pilipino. Programang ilalahad ang mga ginagawa, mga nagawa, mga programa para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG, Department of the Interior and Local Government. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Facebook, YouTube at DZRH website. DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Baka po umay na kayo sa mukha ko. Pasensya na po kayo ha. Medyo nata-traffic lang po ang lakay Mayor Deo Macalma, pero darating po siya sa programa. Welcome po sa ating programang DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon po sa inyo. Welcome po ngayong araw ng Miyerkules, November 13, 2024. Ito po ang inyong lingkod, Sister L. Elaine Apit, at maliban po sa akin ay makakasama rin natin sa programa ang Director ng Public Affairs and Communications Service ng Department of Interior and Local Government, si Attorney Salvacion Bacay. Magandang hapon po, Director Eva Ma'am. Magandang hapon, Sister L. At sa ngalan po ng ating kalihim, Secretary John Vic Remulla, at sa ating Yusek Odi, isa pong pagbati ng makulimlim na hapon buong Pilipinas sa lahat ng nakikinig at nanonood on air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mahusay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi po ng mas pinalawak ng paghahatid ng balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television YouTube channel po, at sa aming pong website, dzrhnews.com.ph, at sa inyo pong mga cable channels nationwide po yan, at huwag nyo pong kakalimutan sa inyo pong mga radyo via 666 kHz. Para naman po sa inyong mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago po sa ating mga bisita, may mga makakapanayam tayo mamaya, Director Ma'am, ano? At good news ang hatid natin mamaya. Pero sa ngayon po, magtungo muna tayo sa mga latest happenings at aksyon sa DILG. Tama yan, Sister L. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ang latest news at happening sa aming ahensya. Muli pong pinaalalahanan ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla ang Cordillera Administrative Region, Region 1 at Region 2 na maghanda sa banta ng Bagyong Ophel. Inaabisuhan na rin ang mga lokal na pamahalaan na tiyakin na nakahanda ang emergency response teams at nakaantabay ang mga rescue equipment, relief goods para sa agarang deployment sa mga lugar na maaapektuhan ng bagyo. Pinuri naman ni DILG Secretary Remulla ang CAR, Region 1 at Region 2 sa zero casualty na record po sa pananalasa ng Bagyong Nika. Nangako rin ang kalihim na mag-aabiso na ng suspensyon ng trabaho sa gobyerno at pasok ng mga estudyante isang araw bago dumating ang bagyo, matapos bigyan ng pahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DILG na pag-aanunsyo ng suspensyon ng pasok sa panahon ng bagyo.
Magbabago na ng estratehiya ang pamahalaan sa kampanya laban sa iligal na droga kung saan ang mas pagtutuunan ng pansin ang pinanggagalingan mismo ng iligal na droga at mga nasa likod nito. Ito ang pahayag ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla matapos ang pulong sa Malacanang kahapon. Sabi ni Secretary Remulla, base sa impormasyong kanilang natanggap, nasa 200 na high-profile drug inmates sa Muntinlupa ang sangkot pa rin sa kalakaran ng iligal na droga. Samantala, tiniyak naman ng kalihim na tutukuyin kung sino sa mga jail personnel ang dawit sa iligal na aktibidad sa piitan. Pinuri ni DILG Secretary Juanito Victor Remulla ang mga lupon para sa kanilang 77% resolution rate sa mga hidwaan sa komunidad. Nagkakahalagang 4.3 billion pesos ang natipid ng pamahalaan sa litigation cost o nagasto sa paglilitis dahil sa mahusay na performance ng mga lupong tagapamayapa sa buong bansa. Ang Lupong Tagapamayapa Incentives Award ay taunang pagkilala ng DILG sa mga lupon na nagpakita ng mahusay na performance sa pagpapatupad ng katarungang pambarangay sa kanilang lugar. Nagtungo nitong Biyernes sa General Santos City si DILG Secretary Juanito Victor Remulla para sa libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Lab for All Caravan na inisyatibo ni Unang Ginang Lisa Araneta Marcos. Sa mensahe ni DILG Secretary Remulla, ibinida niya ang layunin ng pamahalaan na makapaghatid ng edukasyon para sa mga kabataan, medikal na serbisyo, kaligtasan ng bawat pamilya at iba pang serbisyo publiko para sa lahat. Aabot sa daan-daang residente o umabot sa daan-daang residente mula sa General Santos City at kalapit bayan ng Sarangani ang natulungan ng mga serbisyong hatid ng Lab for All. Umaasa naman ang DILG at ang mga katuwang na ahensya na ang Lab for All ay magsisilbing ehemplo sa mga paglulunsad ng mga programang pangkalusugan at pangkaligtasan sa bansa. At ilan lamang po yan sa mga balita na hatid ng DILG sa DZRH Break Time. Sa atin po namang pagbabalik, may makakasama tayo mga guest mamaya upang talakayin ang mga natatanging programa ng ating lokal na pamahalaan. Sa atin pong pagbabalik, Pilipinas ang oras, 4:22. The Department of the Interior and Local Government keeps up with the new trends in governance and public management by setting higher standards in performance management that target fulfillment of actual needs of the citizens. At the forefront of this mission is innovation, with the development of the Citizen Satisfaction Index System, or CSIS, a tool for drawing in applicable information for gauging citizen satisfaction in areas such as health, support to education, social welfare, governance and response, public works and infrastructure, environmental management, and economic and investment promotion services. The CSIS, crafting ideas with lasting solutions through the voice of the citizen, delivering quality projects and services with demand. Encouraging a bolder vision for the public service, local governance, and citizen satisfaction for the future of the nation. Sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Kung ikaw ay may sumbong at suwisyon, iparating yan sa DILG sa DZRH Break Time. Mapakikinggan tuwing Miyerkules alas 4 hanggang alas 5 ng hapon kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko. Sila kay Deo Macalma at ang Department of the Interior and Local Government live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, Facebook, YouTube at DZRH website. DILG sa DZRH Break Time.
Oras sa ganap na alas 4:30. Talagang tinatawag natin mga traffic enforcers. Ang traffic dyan sa PICC, attorney. Mukhang may convention dyan. Anyway, nagbabalik po ang DILG sa DZRA sa break time. Ako po si Deo Makalma. Huli man daw at magaling, huli pa rin. Ngayon, attorney, kilalanin natin ang mga barangay na nanalo sa Lupong Tagapamayapa Incentives Awards ngayon pong 2024. Attorney. Tama ka dyan, Lakay Mayor. No? Ating makakasama sa hapong ito ang 4 na barangay Lupong Tagapamayapa National Winners. Sila ay nagpakita ng kahusayan ng pagtugon sa katarungang pambarangay. Paano nga ba nila nakamit at napagtagumpayan ang pangangasiwa sa hustisya at pagsasaayos ng hidwaan sa kanilang mga barangay? Yan ay malalaman natin sa ating mga kasamang Barangay National Champions. Ang Barangay Budlaan, Cebu City for Highly Urbanized Cities category, Barangay Poblacion Zone 20 mula sa Baybay City, Leyte for Component or Independent Component Cities category, si Barangay Rizal ng Bansalan, Davao del Sur for First to Third Income Class Municipalities category, at si Barangay Sinian mula Balangyaw, Misamis Occidental para sa 4th to 6th Income Class Municipalities category. Sir Lakay, unahin na po muna natin pero ang barangay. Attorney, bago ating bisita, meron tayong flash report. Okay. Flash Report. Flash Report! Aba, sa hindi inaasang pangyayari, attorney, dumating din ang Vice President Inday Sara Duterte Carpio sa hearing ng Quad Committee ng Kongreso. Alamin natin ang report mula kay Aris number 12. Milky Rigunan, please kami na Milky. Lakay at attorney, tama yung sabi mo sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang dumating dito sa People's Center ng Kamara itong si Vice President Sara Duterte. So, hindi ako nagkakamali, galing siya ng Senado matapos na pumasa ang budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Sa kanina ay in-acknowledge na siya si Congressman Robert H. Barbers sa komite na siya ay dumating. At hindi pa namin alam kung pauupuin siya at makakasama siya sa mga tatanungin. Dahil hindi naman ito issue na dapat ay sagutin ni Vice President Sara Duterte. Siguro ito ay support lamang sa kanyang tatay na ngayon ay nakasalang pa rin sa hearing ng Quad Committee, Lakay at attorney. So nagpapatuloy itong pagdinig ng komite at kanina, Lakay, 11:30 ng umaga hanggang ngayon ay hindi pa kami nakakarinig ng mura mula sa Pangulo at kontrolado rin ng Committee Secretariat ang mga mikropono. Kasi ang sabi niya ng Quadcom, kapag meron silang alam na tangkang sasabihin ng ang Pangulo, ang dating Pangulo, na baka daw magmura, ay i-off na yung kanyang mikropono. So ngayon ay nasa gallery lamang itong si VP Sara at makikinig lang ito sa mga pagtatanong ng mga kongresista sa kanyang ama dito sa ongoing hearing ng Quad Committee. Yan muna lang kayo, attorney. Magbabalik ako sa pang-update kaugnay ng hearing ng Quadcom. Balik muna sa iyo, Lakay. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes. At balik po tayo sa ating programa Break Time o DILG sa DZRH Break Time. At makasama na natin, attorney, ang dalawang punong barangay, si Kapitan Danilo Soberano at Kapitana Mary Rusiana. Taga-Russia ba siya? Take it away, attorney. Ayan, maraming salamat, Lakay Mayor. No? Magandang hapon po, Punong Barangay Soberano at Punong Barangay Rusiana. Sir and Ma'am? Magandang hapon po.
Ayan. Ayan, si Kapitan Danilo. Ayan. Si Kapitana po ay parang nakamute pa. Pero uunahin muna natin ngayon si Punong Barangay Danilo Soberano. Kap, ano po sa tingin ninyo ang naging sikreto ng inyong lupong tagapamayapa upang magkamit ng karangalan bilang winner, national winner ng first to third income class municipality nitong nakaraang lupong tagapamayapa Incentives Awards? Sir? Yes, ma'am. Unang-una po, magandang hapon po sa lahat. Good afternoon, Magandang Kapitan. hapon. Ang sikreto po namin, yung pagkakaisa po namin ng lahat ng lupong tagapamayapa member po sa aming barangay po, ma'am. Ayun, simple pala. Lakay Mayor. Ayan, pagkakaisa, unity, ayan, harmony, ayan. At sa inyong award, Kapitan Danilo Soberano, sir, ayan, abay, paano kayo nakasiguro po na ang inyong lupon ay nakakatugon naman po sa inyong mga tungkulin, duties and responsibilities, ika nga. Nagkakaroon po ba kayo ng regular na pagpupulong at meron di ba kayong mga seminars at trainings at maayos yung naipapatupad itong inyong mga programa, Kapitan? Mayroon naman po, sir. May monthly meeting naman po kami sa lupong tagapamayapa po. Pinag-uusapan po namin nung anong dapat gawin. At mayroon naman po kaming seminar, may initiative seminar po sa province, sa munisipyo at may initiative po kami sa barangay ng mga seminar regarding katarungan pambarangay po. Ayun. Ngayon, Kap, dun sa natanggap ninyong insentibo, magkano nga po ulit yun, Kap? 300,000 po, ma'am. Ayun. Wow, malaki-laki. Congratulations. Paano po ninyo yun magagamit para mas mapalawak pa ang serbisyo at kapasidad ng inyong lupong tagapamayapa or katarungang pambarangay, Kap? Ma'am, gagamitin po namin yun sa pagtugon, pag-implementar po sa katarungang pambarangay. Like training and seminars, and mayroon po kaming benchmark at iba pa po, ma'am. Ngayong kayo po ay awarded na, Kapitan Danilo Soberano, wala kayong bala ng tumakbong mayor dyan sa inyong bayan. Tuwa si Kap sa tanong mo. Lakay Mayor, Siguro naman, pag ibigay ng Panginoon, mahirap. Kapag tama ang ihip ng hangin. Sabi nga ni dating Pangulong Erapes at maging dating Pangulong Duterte, destiny, Kapitan Danilo Soberano, sir. Ayan. Anyway, bilang national winner po ng Lupong Tagapamayapa Incentives Awards, ano po ang inyong mensahe sa mga kapwa lupong tagapamayapa o katarungang pambarangay na gaya ninyo ay maging ehemplo bilang isang ehemplo ng mga magandang lupon na, Kapitan? Sabi po, yung lahat naman na nagtugon ng implementation of katarungang pambarangay po na duties and responsibilities po bilang punong barangay. Ang masabi ko lang, kami naman lahat, sana ipagpatuloy pa namin kung ano ang nasimula namin, ipagpatuloy pa namin kung ano ang nasimula namin regarding implementation of katarungang pambarangay and other duties and responsibilities po. Ayan, bago tumagwas nga pala, Kapitan, ano ba yung mga usually problema rito na ipapatupad po nyo yung pagiging mapayapa at yung katarungang pambarangay? At sa mga problema, ano ang usually kadalasan po nagiging problema na idinudulog po sa inyong barangay, Kapitan? Mayroon pong collection of sum of money. Minsan po may utang. Physical. Sir? Mga pautang po, ayan, mahirap paningil. Paningil po. Mayroon naman pong slight physical injury po, light rate, malicious mateship, and oral deformation po. Paano nyo pinagkakasundo, Kapitan, yung mga ganyang issue? Ayan, halimbawa, nag-aaway, mga ganyan, utang na ayaw bayaran ng nagutang.
inaabuno niya na lang. Mayroon naman po kaming monitoring po, sir. Yung after mediation po, pag mag-sign na po silang settlement agreement, Ayun. mayroon po kaming monitoring po na advice or subaybay na bayaran na ba nila yung kanilang obligasyon po. Ayan. Galing ni Kapitan. Mukhang magaling na mediator si Kapitan Danilo Soberano. Ayan. Congratulations po, Kap Danilo Soberano ng Barangay Rizal. Ayan, ng Bansalan, Davao del Sur. Maraming salamat, Kapitan, at congratulations po. Mabuhay po kayo. Ang susunod Maraming salamat po. Maraming po salamat po sa lahat. ang future mayor ng Bansalan, Davao del Sur. Okay, maraming salamat, Kapitan, at congratulations, Attorney. Salamat po, sir. Salamat po, Ayan. sir, ma'am. Salamat. From Davao del Sur, Bansalan. Bansalan, Davao del Sur. Dumako naman tayo sa From Russia with Love. Ayan. Eto naman tayo ngayon kay PB Mary Rusiana ng Barangay Sinian. Magandang hapon, Kap. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon, sir. Ay, magandang hapon, Kapitan. Kapitana. Ako po si Mary M. Rusiana from Barangay Sinian, Baliangaw, Misamis Occidental. Ngayong hapon, andito yung mga Lupon members ko. Nandito ang Barangay Council, Barangay or Lupon Secretary, andito rin. Aba, kumpleto Full ang force. full force ang barangay ni Kapitana Rusiana. Ayan. Take it away, Attorney. Ayon, Ma'am, Kap. Maari niyo po bang ibahagi sa atin kung paano ang naging proseso upang mapili kayo bilang national winner ng 4th to 6th income class municipality category dito sa nakaraang Lupong Tagapamayapa Incentives Award? Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Diyos na palaging gumagabay sa aking mga tungkulin araw-araw dito sa aming barangay. Siguro nakamtan ko ito na nakuha namin bilang national winner dahil pinag-usayan namin kasama ang aking mga Lupon members para mabigyan ng solusyon ang mga problema ng aming mga constituents dito sa barangay para mapanatili ang kahusayan, mapayapa at masayang barangay dito sa aming lugar. Sa inyong barangay, Kapitana Rusiana, ano naman po yung mga pangunahing problema na idinudulog po sa inyo? Ayan, si Kapitan Danilo Soberano kanina, collection ng paniningil ng utang at yung konting away-away. Diyan po sa inyong barangay, Kapitana, ano po ang kadalasang idinudulog po sa inyo? Dito sa aming barangay, iba't iba rin ang mga kaso na aming sinosolve. Binigyan ng mga solusyon. Halimbawa yung sa oral defamation, hindi yan natin maaalis sa ating mga constituents na may panahon na mayroong mga ganyan. Light treats, mayroong malicious mischief, mga slight physical injury na nahaharap namin at nabigyan naman namin ng karampatang solusyon. Ayan. Dito sa aming barangay. Ayan. So gaano kahalaga po, Kapitana, yung gampanin at responsibilidad ng Lupon sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng inyong barangay? Paano nyo ito isinasagawa, Kapitan? Sinasagawa namin hindi lang sa salita kundi ginawa namin kung ano ang magandang solusyon para walang mga away na mangyayari pa. So pinatawag ko ang mga Lupon members ko, pinag-usapan at naghingi ako ng mga opinions, mga kuro-kuro nila kung ano talaga ang mas epektibong solusyon sa mga problema dito para hindi na magkagulo pa. So yan ang ginagawa namin, mag-sharing sa mga kuro-kuro kung ano ang mga suggestion sa isa't isa. Ayan. So, para aming mapaabot sa aming mga
yung mga respondents at saka sa complainant na masusolve ang mga problema din nila at magkaayos sila at the end. Ayun, so collective. So kinukonsulta lahat ang mga miyembro ng lupon ng barangay Attorney Eva. Ayan. So, Kap, sa natanggap ninyong insentibo, magkano na nga po ulit yun, Kap, yung inyong premyo? Sa awa ng Diyos, nakatanggap kami ng 300,000, ma'am, sir. So yan, sa award ninyong yan, paano po ninyo ito gagamitin para mas mapalawak pa ang serbisyo at kapasidad ng inyong lupong tagapamayapa or katarungang pambarangay? Ang gawin namin, pinatawag ko sila, yung mga lupon members ko, aming kinukuha or tinatanong ko sila kung ano ang mas mahalaga na uunahin namin. So napag-usapin namin sa lupon office facilities kung ano ang mga kulang na kung panahon na mayroong magpunta dito ng mga kliyente, mga respondents or complainants, mas komportable. So nagpaplano or magbibili kami ng mga tables, chairs, tsaka yung mga facilities kung ano ang kulang aming kumpletuhin para kung mayroon mga magpunta dito ng mga mag-benchmarking, komportable at aming proud kami sa aming lugar, sa aming lupon office. Hindi lang dito sa loob, kundi sa labas din. Ayan. Saka mayroon kaming plano na mag-team building, hindi lang mga lupon members, pati yung mga appointed and elected barangay officials na magtipon-tipon kami para mapag-usapan pa namin, ma-share namin kung ano ang dapat gawin namin para ang lugar namin ay mapa-improve pa. Ayan na, Kapitana Mary Rosiana, ayan na. Matanong ko lang po, paano, may mga pagkakataon ba na meron kayong mga problemang idinudulog sa inyong barangay na hindi nyo po nare-resolve? Paano po ang nangyayari pagka ganun? Tuloy na po ang kasuhan sa korte. Marami ba yung mga ganong kaso sa inyong barangay? So far, sir, wala pa kaming umaabot sa korte, sa husgado. Oo. Ang natanggapan namin yung mga kaso na masusolve namin dito sa barangay. Galing. So far. Kaya pala national winner kayo, Kapitana. National at bilang national winner ng Lupong Tagapamayapa Incentive Awards. Ano po inyong mensahe sa ating mga kapwa Lupong Tagapamayapa? Para sa akin, bilang Lupong Chairman, mas galingan at paghusayan pa ang aming tungkulin para makamtan ang kapayapaan at magiging ang barangay natin ay magkaroon ng wastong proseso para magampanan natin ang wasto na pamamaraan para sa nasasakupan at para makamtan ang mapayapa at masayang pamayanan. Ayun. Salamat po, sir. Maraming salamat, Kapitana Mary Madriodondo Rosiana ng Barangay Sinyan, Balyanggaw, Misamis Occidental. Ayan. Okay. Balyangaw po, sir. Balyangaw. 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 Yes. Okay. Okay. Thank you. Congratulations. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Ayan. Have a good day. Have a good day. Have a nice day, Kapitana. Ayan, Balato. Thank you. Thank you. Pambili nila ng upuan, Mayor, pambira na. Tsaka mga facilities daw. Baka mabawasan pa paghingan pa natin. Bawas ng isang silya, isang table. Isang table. Okay, ayan. Director. Ayan. Congratulations sa inyong lahat. At siyempre, pagbati rin mula kay Secretary. Ayan. Congratulations po mula kay Secretary. Nakasama nila siya, lakay Mayor, nung nakaraan dyan sa may Manila Hotel nung sila ay naideklarang panalo. So, congratulations. Si Secretary John Vic Remulla na nagbigay ng awards, attorney. Ayan. Maraming salamat. Congratulations, Kapitan Danilo Soberano at Kapitana Mary Rosiana.
At sa ating pagbabalik ay ating sasagutin, attorney, ang ilang katanungan na ating mahabayan sa ating mga lupong tagapamayapa incentive awardees. Matapos lang po ang ilang paalala at susunod natin ang kasagutan sa mga tanong ng ating mga kababayan sa DILG Connect. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. Tamang-tama. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, the Council of Good Local Governance takes the lead in recognizing LGU exemplars of meaningful local autonomy and development. The Council is chaired by the Department of the Interior and Local Government and is joined by partner executive agencies. Ably supported by our very own core of hard-working DILG regional and field counterparts and reliable implementation partners, we assess all provinces, all cities, and all municipalities in the country, year in, year out. A true testament to our unwavering dedication in this journey of tapat at mahusay na pamahalaang lokal. One nation, one vision, one seed, the seed of good local governance. Ginagawa, mga nagawa, mga programa para sa pag-unlad, balita, aksyon at serbisyo publiko mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Kung ikaw ay may sumbong at suwisyon, iparating yan sa DILG, sa DZRH Break Time. Mapakikinggan tuwing Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang Department of the Interior and Local Government, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital, Facebook, YouTube at DZRH website. DILG sa DZRH Break Time. Balik po tayo sa ating DILG sa DZRH Break Time. At dito tayo, attorney, director sa DILG Connect, at ating bigyang pansin ang katanungan natin mga kababayan patungkol sa lupong tagapamayapa. Attorney, director. Tama ka po yan, Lakay Mayor. Kaya naman kasama ang ating dalawa pang lupong tagapamayapa national winners, alamin natin sa kanila kung ano ang proseso sa paghahain ng reklamo sa barangay at kung ano ang mga kailangan na requirements. Ating alamin yan mula sa Barangay Budlaan sa Cebu City, ang national winner for highly urbanized cities, punong barangay ni Risa Antolihaw, at ang Barangay Poblacion Zone 20 ng Bayan ng Baybay Leyte bilang national winner naman for independent component or component cities, punong barangay Carmelita Tito. Magandang hapon po, punong barangay ni Risa Antolihaw at punong barangay Carmelita Tito. Magandang hapon po, ma'am. Ayon. Unahin na natin, Lakay Mayor, itong Go si ahead, Ma'am attorney. Nerissa. Take it Opo. away. Matanong naman po natin, ito ang tanong ng kliyente natin, ano po ang proseso sa paghahain ng reklamo o kaso sa barangay? Paano kayo humahantong sa isang settlement o pag-aareglo ng hidwaan? Kap? So, magandang hapon po, ma'am. So, unang-una, ma'am, dapat magsunod tayo ng proseso sa katarungang pambarangay para mayroong settlement. Yung proseso na yon ay mag-fill up sila ng form, yung magrereklamo, ganun po, Kap? Unang-una, ma'am, i-evaluate po sa kapitan kung individual or natural person. Number 2, the same city ba ang both parties? Number 3, ang ilahang complaint under sa jurisdiction sa
katarungang pambarangay. Ayun. Ayun. Paano yung Yun kapitana? ang proseso. Aha. Kapitana, curious lang ako, paano kung magkaibang barangay yung dalawang may issue, yung nag-away halimbawa, may pagtatalo, paano ang jurisdiction yan? May hawak ba yung lugar ng complainant o yung lugar ng inirereklamo? Dapat, sir, ay the same city ang both parties. Respondent and complainant. Kailangan ni lugar ng complainant. Ayun. At ano po ang karaniwang dispute o kaso na inyong idinudulog sa inyo at nire-resolve ba, Kapitana? Ano po, sir? Ano po yung karaniwang kaso ang inyo pong nire-resolve sa inyong barangay? Ang common na kaso, sir, ay collection of debts and oral defamation. Parang sama rin nung dalawa kanina. Lakay, ano? Mukhang parami nga. Kasama ang barangay. Maraming nangungutan na hindi marunong magbayad, Kapitana, ano, ha? At saka mayroon mga marites dyan. Oo. Kaya nagkakaroon ng ganyan. Anyway, so, paano yung nire-resolve, Kapitana? Dapat, sir, mayroon more technique and more innovation para ma-resolve. Diba? Pinapatawag sila. Tapos yun, para... Gusto ko yata malaman na, Director, yung technique. Ayan, anong technique mo, Kapitana? Kailangan kang mamasyal doon, mag-benchmarking. Paano ba yun daw, Kap? Example po, sir, ang lupon, ang tinatawag na po na lupon mensahero, sila ang mag-deliver ng summon sa respondent and complainant. Sila ang magpa-receive. Mayroon po kaming free ride sa respondent patungo sa aming barangay. Susunduin. Kasi na nga naman, kung walang pamasahe, hindi pupunta. So para walang lusot, ipasundo na ni Kap. Sundot hatid, Kapitana. Sundot hatid po, sir, ang respondent. Then, pag nasettle, magsama-sama sila ng complainant and sa pag-uwi at saka ang respondent. Ayan. Tapos dadalhin sa Jollibee. Ayan. May pamerienda si Kap pagka siya ay nag-mediation. Ayan, pagka na-resolve ang case. Po, ma'am. Diba? Before na ko mayroon kaming merienda sa both parties. Maganda, dapat busog kasi lakay mayor. Pagka gutom, mainit ang ulo. Tama ka. Tapos, mamigit, ma'am, in first hearing, magbibigay kami ng 5 kilos na bugas sa both parties. May bigas pa, may ayuda pa. Tingnan mo, basta't magkaayos. Ayan. Baka may kasama pang sardinas saka noodles yan. Okay, attorney. Ayan. O, Kap, dito ba sa kapag ka may ihahain na reklamo, meron po bang filing fee? Yes po, ma'am. Ang filing fee po namin sa Barangay Budlan, 80 pesos. 80. 80 pesos. Ayan. Okay, meron pala. Hindi libre. Ayan. Okay, Kapitana, ayan, maraming salamat po, Kapitana Nerissa Antulihaw. Thank you, ma'am. At marami kami natutunan sa yung technique, ha? Congratulations. Sundot hatid at saka may pamerienda pa pala. Pamerienda pa. At saka yan. may pabigay ng 5 kilong bigas may 1 kilong bigas pa. 5. Mayor, lakay Mayor, 5 kilo. 5 kilo times 50 pesos na lang. O di magkano yun? Diba? Anyway, congratulations sa Kapitana Nerissa Antulihaw. At marami pa kami natutunan sa inyo. Thank you po and congratulations. Congratulations, Kap. Ayan. Thank you, ma'am. Okay. Sa iba bang issue, attorney? Ayan. At ito ay hihilingin nating sagutin ito ni PB Carmelita Tito ng Barangay Poblasyon Zone 20. Kap, sino-sino po ba ang sakop ng proseso sa katarungang pambarangay? Okay. Una sa lahat, attorney, good afternoon. Magandang good hapon. Afternoon, sir. Good afternoon po. So,
ang mga persons na bilang sa proseso, Lupon, siyempre yung Lupon chairperson, yung secretary, at saka yung mga Lupon members po. At kayo po ay tumatanggap ng reklamo mula lang sa mga taga-barangay ninyo? Hindi po pwedeng tumanggap ng galing iba? Attorney na galing sa ibang barangay. Tumatanggap po kayo ang residente namin, ang respondent, tatanggapin na. Oh. Ayun. Kayo Kapitana Carmelita, kayo po ba ay nagpapaw din ng parusa umulto? Multa. Ayan. Kapag halimbawa may mga violation. Hindi po, dahil hindi naman kami korte. Ang amin lang, yung mag-settle lang ng mga disputes. Okay. So, walang parusa o multa. Walang fine, walang penalty. Ayan. Opo. Kap, paano po ba or kailan o ano ang dahilan na ang Lupon ay mag-issue ng certificate to file action? Attorney, mag-i-issue lang kami kung ang case nila ay hindi ma-conciliate doon sa pangkat Lupon, pangkat tagapagkasundo. Ayun. Yun. So hindi ma-resolve doon ang case, yun na ang time na mag-issue ng certificate to. So may mediation muna si punong barangay, tas pagka hindi na resolba, bubuuhin naman yung pangkat tagapagkasundo. Tapos pag hindi na ayos ng pangkat tagapagkasundo, saka pa lang ho yun pwedeng mag-file sa korte. Kung saan hindi sila pwedeng mag-file sa korte kung wala po kayong na-issue na certificate to file action. Ganun po ba yun, Kap? Ayun. Okay. Marami na ba kayong na-issue na certificate to file action na Kapitana? Wala, sir. Wala pa ba? Settled sa kanila lahat. Ang gagaling nilang peacemaker. Itong mga kapitana na interview natin na attorney, talagang magaling silang mag-ayos na mga problema sa kanilang mga barangay. Tama po. Yan. Kapitana, maraming salamat po at congratulations sa punong barangay Carmelita Tito. Congratulations. Ayun. Thank you, attorney. Opo, maraming salamat po sa inyo at muli ipinapaabot ko, inuulit ko lang po dito yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla nung inyong awarding. Ang sabi niya, ang buhay ng Lupong tagapamayapa ay napakahirap. Lahat na ng problema hinaharap nyo. Ang pagbibigay ninyo ng kapayapaan sa barangay bilang trabaho ninyo ay napakahalaga. Muli, congratulations po sa ating mga nanalong Lupong tagapamayapa. Kaya pala sila nanalo, awardee sa attorney. Na-resolve lahat ang kanilang mga kasong mareklamo idinulog sa kanilang barangay. Ayan. Gagaling, Walang na-issuean ng certificate to file action. Walang humantong sa korte. Ayan. Congratulations. At maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating programa. Pero batiin ko lang na happy birthday, attorney, si Ma'am Joanna Lee ng Joanna Lee C ng Toyota Alabang at Rosemary Fernandez. Happy birthday. At hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at muli Mayor, ang iyong masugid na tagapakinig, ang aking brother-in-law, si Kuya Eddie Bakay ng Anafunan East. Lagi po daw po niya kayong pinapakinggan. Magandang hapon. Malakas na malakas tayo sa kahit binabagyo ang Batanes. Malakas pa rin signal natin doon, attorney. Opo. Maraming salamat po muli sa pagsubaybay sa ating mga tagapakinig. Ako po si Eva, DILG PAX. Magandang hapon. Ako naman po, si Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sila kay Deo Macalma at ang DILG. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, tumutok, makinig dito sa
DILG sa DZRH Break Time.